Attorney Ira, Oh, hi! Trixie! kaya naman pala pinapapunta mo ako dito for a logbook na hinihiram ko. Lawbook, schlawbook. You know what? Join me. Come on, let's go! No, let's go. Tama na. Ano ka ba? Ang aga-aga, ito yung ginagawa mo sa break mo? Hindi mo na kaya. Tara na. Ano Tama na. ba, Trixie? Kailangan kong gawin to para makalimutan ko yung sakit na nararamdaman ko sa hiwalayan namin ni Renan. Okay, so please, shut up and join me. Come on, let's go! Getting drunk won't solve any of your problems. Blah, Ano ba? blah, 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 blah. At least I will forget everything. I will forget Matty, forget Lynette, forget Renan. Di ba mas okay yun? Come on, join me. Let's have fun. Kuya, isa pa. Okay, isa. Just give my friend. Come on, Trixie, let's go. Pakibilisan naman, kuya. Ano ba? Attorney Lilith, ayos ka lang ba? Parang masama pakiramdam mo. Are you sure you're okay? Opo, wala po ito. Okay lang po. Salamat po sa concern. Well, if you're sure you're okay, meron sana akong gustong ipakilala sa iyo. No? Actually, dumulog siya sa ating opisina para humingi ng legal advice at pagkonsulta. Sandali lang, ha? Sandali lang. Attorney Lilith, siya si Miss Mia Cruz. Actually, meron silang hindi pagkakasunduan ng kanyang mga kapatid. Hingi ito sa lupa na iniwan ng kanyang mga magulang. Ikaw na sana, bahala sa kanya. Sige po, boss. Miss Cruz, Attorney Lilith is one of the best lawyers of PAO. Makakaasa ka that you will be in good hands with her. No? Kaya lalabas muna ako at kung may kailangan kayo, tawagin niyo lang. Okay? Iwan ko muna kayo. Salamat po, Atty. At maupo po kayo. Ako po si Attorney Lilith Matias. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Ang sabi niyo po, gustong ipagbili ng kapatid ninyo yung lupang iniwan sa inyo ng mga magulang niyo. Tama po ba? Opo, attorney. Bago po namatay ang nanay namin, ipinangalan niya ang titulo ng lupa sa Kuya Tomas ko. Kaya iginigiit ni Kuya Tomas na siya lang ang may karapatan sa lupa na to. At maaari niya daw ipagbili kung gugustuhin niya. Pero wala po kaming alam ni Kuya Ramon sa naging usapan nila ni nanay eh. At kung paano nangyaring sa pangalan lang ni Kuya Tomas yung titulo, wala nga kaming alam ni Kuya Ramon tungkol sa titulo na yun eh. Kailan niyo po nalaman na titulado na yung lupa? Nung nakaraang linggo lang, dahil nalaman ko na may buyer na pala yung lupa at papatayuan nila ito ng housing project. Tutol po ako doon, attorney, kasi marami pong mga trabahador at magsasaka na nakaasang kabuhayan doon sa lupa na yon. Kaya lumapit na po ako sa inyo para malaman ko kung anong pwede namin gawing hakbang. Naniniwala po ako na may karapatan din kami ni Kuya Ramon sa lupaing yon. 3 kaming magkakapatid. Kaya dapat lang pantay-pantay ang hatian namin sa iniwan ng mga magulang namin, hindi po ba? Hindi ko pa po masasagot yan sa ngayon. Dapat suriin ang mga dokumento ng pagmamay-ari. Kung ang lupa ay nakapangalan sa panganay niyong kapatid, mahalagang matignan kung paano niya nakuha yun. If there are grounds to believe that the title was obtained improperly, then maaari po nating i-challenge ang validity ng titulo ng lupa sa korte. At dahil patay na po ang nanay ninyo, maaaring kailanganin niyo pong mag-participate sa probate proceedings para i-claim ang karapatan ninyo bilang tagapagmana. Kung meron pong naiwan na last will and testament ang nanay ninyo, kung wala naman po at hindi kayo magkasundo, then that's the time na aabot na po talaga sa korte para sa judicial settlement of estate. Wala po bang paraan, attorney, na hindi na kami umabot sa demandahan? Kailangan pong magkaroon ng extrajudicial partition na pagkakasunduan ninyong magkakapatid. Pwede naman pong magharap muna kayo sa isang barangay conciliation kung saan maaari niyong pagkasunduan ng hatian. O di kaya sa isang mediation proceeding
kung saan kami mismo dito sa PAO ang magpapagitna sa inyo. Mabilis at libre po yun kumpara sa pagsasampa ng kaso sa hukuman. Sinisika po namin na magkasundo ang partido para hindi na po umabot sa mas komplikado at legal na proseso. Pero syempre po, kailangan muna naming i-check kung qualified kayo na maging kliyente ng PAO. Sige po, attorney. Mas gusto ko po yun. Kahit nagtatalo kami ng mga kuya ko at malaki ang hindi namin pagkakaunawaan. Mga kapatid ko pa rin sila. At hanggat makakaya ko, gagawin ko ang lahat para magkaayos kami. Sana nga po pasok ako sa kwalifikasyon na maging kliyente niyo, attorney. I loved him so much, Trixie. I'm willing to spend my whole life with him. Pero dahil sa buwisit na nilit na yon, nag-end yung relationship na. Attorney? Attorney Ira? Attorney Ira, gising! Nasaan na ba yun? Kanina ko pa siya tinatawagan ha. Ang tagal naman. Attorney Ira? Wake up, please! Attorney. Attorney. Oh my gosh. Trixie, what is going on? Oh my God, thank God! You're finally here. I'm sorry if ikaw yung tinawagan ko, Attorney Renan. Hindi ko lang talaga matawagan si Attorney Lilet kasi galit pa sa kanya si Attorney Ira. I'm so sorry. Ba't naman hinayaan mo maglasing si Aaron ng ganito, Trixie? Attorney, hindi... Sinaway ko naman siya eh. Hindi ko lang talaga siya makontrol. It's okay. Umuwi ka na ako na bahala ka, Aaron. Go. I got her. I got her. You know, honestly, Ara, what were you thinking? Wala na ba talagang halaga sa'yo yung reputasyon mo bilang abogado? Paano na lang kung may mga kliyente kang nakakita sa'yo kanina habang susuray-suray ka sa kalasangan mo? Wala na akong pakialam sa sasabihin ng iba. All I wanted was to feel numb, kaya ako nagpakalasing. Because ever since you broke up with me, and you called off the wedding, I've been such a total wreck, babe. The pain is so unbearable, kaya alcohol was my only escape. Oh, Era. Look. As lawyers, we're trained to argue our defense. Okay? Not to escape them. Look, getting drunk is not gonna amend the verdict to our failed relationship. I mean, sure, it's gonna make you forget the pain for a little while, but you have to remember, hangovers don't come with a defense attorney to bail you out the next morning. Babe? Babe? Babe, wala na ba talagang pag-asa na bumalik tayo sa dati? Anong gusto mong gawin ko para lang mabigyan mo ako ng isa pang chance? Babe. Babe, kasi hindi ko talaga kayang mawala ka eh. I feel so lost without you. So please, babe, just tell me. I will do everything just to have you back. Sabihin mo lang sa akin, ha?
Sabihin mo lang. Papayag lang ako makipagbalikan sa'yo kung mangangako ka sa akin na hindi mo na ako pagdududahan uli. Yes, babe. I promise. I promise. No, Era, I really need you to swear to me. Okay? You swear na hindi mo na ako pagdududahan and that you won't ever let anyone come between us again. Kahit pa yung kapatid mong si Lilet. Okay? Okay. Babe, simula ngayon, I'm going to trust you 100%. Okay? At hindi na ako basta maniniwala kung kanino man. At mas lalong hindi ko hahayaan na siraan pa tayo ni Lilet.